Lalong nagiging mas malinaw para sa House Prosecution Panel ang umano'y unlawful na paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, sa loob ng ilang oras na cross-examination ng defense, hindi man lang narinig ang mga pangalan ni Colonel Raymond Dante Lachica at Colonel Dennis Nolasco na sinasabing kumuha ng pera mula sa Special Disbursing Officers ng mapa-encash sa Land Bank of the Philippines. Tila iniiwasan anya ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang mga naturang pangalan na magbibigay linaw na sinadya umano ang paglabag sa Joint Memorandum Circular 2015-01. And never did we hear from the defense the name of Lachica and Nolasco. I think that those are the very names that they're trying to avoid. Because the more we touch on Lachica and Nolasco, the clearer it is for the court and for the public that from the very beginning there was really that deliberate violation of the Joint Circular. Kaya sinasabi ko, the very fact na tinransfer nito na hindi naman transferable, di ba? It's already making the utilization of the confidential funds unlawful expenses. Dagdag ni Prosecutor Jonathan Keith Flores, itinuturing na bonded person ng SDO, kaya hindi maaaring basta na lang ilipat ang pondo dahil tiyak ang pananagutan. Ang SDO po is a bonded person. Meaning kung anong nangyari sa pera na yan, may bond siyang sasagot doon. That's why he's a special disbursing officer. So kung ipasa mo yun sa tao na hindi mo alam kung bonded ba or not, then you're already violating everything it is intended for. No? Kasi nawawala na yung security ng government eh. Kasi ang bond is supposed to answer if you misuse it or nawala mo or hindi mo ma-account for ang pera na yun. Paano mo ma-account or paano ma-answer ng bond kung ang taong binigyan mo is hindi bonded at hindi siya ang SDO? Samantala, binigyang diin ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na bilang main witnesses sa susunod na trial phase, inaasahang tutukuyin ni Gina Acosta at Edward Fajarda ang mga dokumento at ipaliliwanag kung saan na napunta ang pera. Naniniwala ang prosekusyon na hindi titigil sa lower-level government employees ang pananagutan kundi sa taong nagbigay ng otorisasyon para hawakan ang pondong ipinagkatiwala. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.